dahil napakahalaga po nito para sa akin. Alam niyo, sa Senado, marami po dyan ang magagaling, matalino, veterano. Pero sila po ay masasabi natin kapag kapatungkol sa mga bagay na para sa bayan, busy na po ang ating mga mambabatas. Kaya yung mga bagay po na mga nasa konstitusyon natin, katulad po ng pangangalaga sa mga refugees, sa mga stateless, kailangan po natin paulit-ulit na inuulit sa kanila. Bakit po? Siyempre po, tandaan natin ang kasaysayan ng ating bayan, ng ating bansa. Wala naman po ditong citizen talaga, kundi yung mga ita. Tayo po lahat dito ay nag-migrate lang. Kung inyo pong pag-aaralan ang Austronesian languages and race, makikita niyo po dyan na tayong lahat, nilalahat ko na po dahil mga namang ita dito. Kung meron man, kamusta? Kayo po ang mga tunay na royalty sa bayan ito. Tayo po lahat ay tayo. Migrante po tayo lahat dito. Lahat tayo refugees. So, ibig pong sabihin, kung meron dapat una na kaya ang konstitusyon natin, 1987, ang linaw to, meron tayong obligasyon sa mga naghahanap ng kalinga ng country. Pero, kung titignan ninyo, magmula nung panahon ng mga unang Hudyo na tinanggap natin dito, mga Vietnamese tinanggap natin dito. Biglang, parang humigpit yata tayo. Parang nagkaroon ng, ano nangyari sa Pilipinas? Bigla tayo naging biktima noong fight natin laban sa terrorism, yung mga gano'n. Parang naging masyadong mahigpit tayo pagdating sa mga Muslim. Sa ngayon, ang nakikita natin, karamihan, most, mga Muslim. Mga refugee ngayon, Muslim, diyan sa Gaza, Syria. Meron tayong, siguro, ang makakatulong na sa atin dyan, ang DOJ. Meron po tayong dapat harapin. Ano ba yung harapin? May threat pa ba? UN, meron pa bang threat? Sana ang gobyerno namin medyo lumuwag ng konti. Kasi naalala nyo, noong panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, sinabi na niya, tumanggap tayo ng Rohingya. Nasaan yung mga kapatid nating Rohingya? May mga humarang. Nung bandang huli, may gustong, yung mga Afghan na gusto din dito. Tapos meron din sumunod, yung mga Palestinian. Maraming salamat. Nandito ang United Nations. Maraming salamat po sa UNHRC Philippine Head of Office, Atty. Maria. Atty. Maria, kayo po yung representasyon talaga ng Pilipino. Alam niyo po yung we are small but terrible. Napakagaling niyo pong magsalita. At ang inyo pong sinabi, ay galing sa puso po ninyo na habang nag-video ako, sabi ko, ang galing nito. Sana po, maging ganyan din ang mentalidad ng ating mga leaders sa bansa ito. Hindi tayo puro kwento. Kasi sa sarili po nating bayan, meron tayong mga stateless na sapa. I-Englishin ko ba ito? Ay, sinuko. Babatiin ko muna. Atty. Maria Ermina Valdea Villa Gallardo. Kailangan po. Buhay po kayo. UN Philippine Resident Coordinator Gustavo Gonzales. Not here, but we miss you. At siyempre po, Embassy of Japan, Shinobu Kurihara. Arigatou gozaimasu. Chairperson Ermilita Valdelvilla, United Nations Human Rights Council.
Sorry po, mali. Mali yung sumulat. The mother of this small but terrible. Yun po dapat ang tamang introduction. Ang humubog. Ma'am, magandang gabi po. Dinagdagan namin ang budget mo, ma'am. Huwag sa kalimutan. Be nice to me. So, going back, my dear brother from Japan, we still need your help. Because our country, we love democracy very much. We have the freedom that you can think of. We have that here. But we don't have discipline. And you have discipline. The Japanese people, we love your discipline. I hope you can also share that with us. Because the only way this country can be developed is to discipline the Philippines. We all love to talk, but less action. So I hope we could copy the United Nations, the Filipinos who work for the United Nations, because what they say they do. They walk their talk. But us in the government, sometimes it's always talk. But I have to congratulate, of course, the DOJ, my friend, Department of Justice Chief State Counsel Dennis Chan. Sir, salamat po. Isa po kayo sa mga aksyon. Salamat po sa aksyon ninyo at nandito po kayo ngayon. Sa DFA, Director Janice Sanchez Rivera. Ma'am, ganda po ng damit ninyo. Ako po, yung kwento kung comedy eh. Kasi, ako po ang laging nakasuot ng ganyan sa Senado. Hindi ko alam na costume pala. Kasi dinagbahat sana ako para magandang gabi po, ma'am. Siyempre po sa Bureau of Immigration, sa opisina po ng OSG, Public Attorney's Office, Office ng Solicitor General, NCMF, NCIP, at sa iba pong mga ahensya, sa mga kapatid ko. Assalamualaikum sa mga Muslim. Going back, sir. There are so many countries who want to help the Philippines. A lot of them. But what we really need is the best practices of your country. If only we could learn from those best practices, maybe, just maybe, we can be the real partners of the ASEAN nation. That's all. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you so much, Senator Robin, for being with us here today and for sharing your vision and inspiring message. And of course, we hope that you will continue to stand in solidarity with refugees and stateless persons in the Senate, and we look forward to the swift passage of the Refugees and Stateless Persons Protection Bill into law. At this point, we now present another special performance showcasing the beauty and diversity of our shared heritage. Silong Saganding is a traditional dance from the Maguindanao tribe in the Bangsamoro region, popularly performed in Cotabato City. Please help me in welcoming to the stage Anak Teatro of Barangay Colyat. A round of applause, please.
Thank you so much, Anak Teatro.